Okay, magandang gabi po. Tayo po ay muling nagbabalik para mag-review na naman ng laro ng mga chess player na mas magaling kaysa sa atin, no? Sa gabi pong ito, ang laro na re-reviewin natin ay sa pagitan nila FIDE Master Daniel Causo laban kay Grandmaster Anish Giri, no? 1 minute lang po ito, bullet. Simulan na natin. Tignan natin kung anong sa kanilang laro. Puti po si Coach Daniel, tumira siya ng E4, sinagot ng C5, D4 lang, kinain yan, nag C3, talagang pinapakain lang ni Coach Daniel yan, linya po yan, kinain ulit, D takes C3, nag Knight takes C3, binawi na, Knight C6, Knight F3, E6 at Bishop C4, huling tira ng libro, Bishop to B4. Pinin lang ang kabayo at sinagot lang yan ng castling sa king side, no? Dito po hindi na book move ang tinitira po nila. Nag knight GE7 lang. Queen to E2, nag-castling na nga si Anish. Rook to D1, bishop takes C3. Binawi yan ng pawn. At nag D5. Dito kung mapapansin po natin, para sa akin, no, parang pangit yung pawn structure ng puti kasi hiwa-hiwala yung pawn. Pero ayon sa engine evaluation, equal naman daw yan. Tuloy natin. Bishop B3, umatras lang yan. Knight A5. Ito daw po ay inaccuracy, sabi ng computer. Inatake ang bishop dito sa B3. Ang itinira ni Coach Daniel dyan ay bishop to G5. Gumante ng atake rin sa knight dito naman sa E7, no? Pero ang sinasuggest ng computer, iiwas daw yung bishop dito sa B3, pumunta ng C2 dahil inaatake ng kabayo. Pero syempre, Coach Daniel Causo yan iwas-iwas atake. Kinain na nga yan. Nakita naman ni Anish Giri ang tamang tira. Nag-A takes B3, binawi lang yan, which is somehow looks good kasi nagkatabi itong dalawang pawn, ano? Then nag-rook to E8 lang yan. C4, H6, inatake ang bishop. Bishop takes E7, kinain na rin ang kabayo, binawi yan ng reyna. E takes D5 lang. E takes D5, binawi lang. Queen takes E7, isang great move ayon sa computer na ipalit na ang reyna na nasa E7, ano? Rook takes E7, syempre binawi yan. C takes D5, Bishop G4, nag D6 lang, inatake ang rook dito sa E7, humarang lang sa daan ng pawn, nag rook D7 at dito nag rook to D3 si Coach Daniel. Dito iniisip ni Coach Daniel, napanood ko yung laban na to eh. Iniisip niya mag knight to E5, attacking the rook, no? Kaso pag inatake kasi yan, kung halimbawa, no, hindi nag-rook to D3, inatake yung rook, nag-counterplay, kakainin lang to, kain. Tapos may ganito yata. Tama ba? O iiwas muna itong bishop. Anyway, hindi tinuloy ni Coach Daniel yung knight to E5. Siya ay nag-rook to D3. Siya ay nag-rook to D3. Minentain lang yung depensa dito sa pawn sa D6. Maaari din na iniisip na para pag kinain hindi masira yung pawn structure, yun nga lang may iwan yung pawn dito sa D6, no? Kaya kinain nga ni Anish itong knight dito sa F3 at napilitang bawiin pa rin yan ng pawn. Kaya nagkaroon pa rin ng double pawn at tatlong island, no, ng pawn. Tuloy na nga natin, nag A6 na yan. Rook to C1, rook A D8, no? Pinressure na itong pawn dito sa D6. Nag-rook to C7 lang yan. Hinamon ang rook. Ano ba itong mga araw na to? Ako kasi may gawa niyan eh. Yung huling tingin ko dito sa laro. No? Dito mga kaibigan, no, hindi pwedeng kainin to. Kasi pag kinain yan, babawiin ng rook. Pag kinain to, makakapromote. No? Pagka naman hindi kinain, halimbawa, umarang, merong rook to D8, matcha-check, persado pa rin ipalit, makaka-reyna pa din. No? Kaya hindi pwedeng kainin yung rook dito sa C7. Ang kinain ni Anish Giri, yung pawn sa D6. Syempre, binawi yan. Binawi din. Kinain lang ang pawn sa B7. Nag-check lang sa G6. King F1 umiwas.
Rook F6, tinutukan itong weak pawn dito sa F3. King G2, binantayan. G6, H4, G7. Ito po ay equal pa rin naman, kahit may double po ng puti, tatlong island. At ang itim naman ay tabi-tabi ang pawn, equal pa rin ayon sa computer, no? Medyo bilisan natin ang bagyan dahil walang masyadong nangyayari dito. Kung mapapansin nyo si Coach Daniel, nagbabalik-balik na lang yung rook niya dito sa B6 at B7 dahil itinatabla na niya. Dahil drawish naman talaga. Pero bilang mas mataas ang rating ni itong si Anish Giri, syempre magpipilit, no? Ayaw niya ng tabla kasi minus pa rin siya dun. So ituloy natin. Tinatabla na talaga ni Coach Daniel. Nagpipilit naman itong si Anish hanggang sa nagkaroon ng tiradang Rook to A7. Great move, nakain ng pawn dito sa A4. Mababawi naman yan dahil makakain yung pawn sa B4, pero ituloy natin kung ano pang nangyari ulit. Dito drawish pa din, sabi ng computer. Nakain, tinutukan ng pawn sa F3. Push lang. King G3, King B5, King F3, King B4, umiwas ang rook sa nagpunta sa C7, Rook F6, tuloy pa natin ang bagya, no? Tumira ng Rook H6, no? Medyo nagtatangka, no? Kaya syempre, hinarangan na yan ng King, nag-H2 lang para hindi na makadiretso pa ang pawn. Tinutukan niya ng rook. Kinain na yan, nag-rook takes H3 at dito, mga kaibigan, tumira si Anish Giri ng King to A5 blunder. Naiwan etong rook dito sa H6 na walang kalaban-laban. Nakita yan ni Coach Daniel. Syempre tinikman yan. Kinain na rin ang pawn dito sa F5. At dito, kahit na 2 seconds na lang si Coach Daniel, winning na yan. Ipi-pre-move mo na lang lahat yan. Dito mapansin natin pre-move. Nantayan ng pawn itong rook, na-cut off na ang king, tsaka nag-promote ng reyna. At pagkatapos nun, very classic, ladder mate, king sa likod ng rook para iwas stalemate, at natalo si Anish Giri. Napakalakas naman ni Coach Daniel. Tumalo ng malakas na Grandmaster. Anish Giri lang naman. Congratulations kay Coach Daniel Causo. Sunod na i-analyze po natin sa susunod na video. Laban naman ni Coach International Master Roderick Nava sa isang malakas din na Grandmaster. Abangan po natin ang susunod nating analysis. Yun lang po and God bless us all.